Eto na nga mga kaibigan, sukdulan talaga ang takot ng mga dilawan o pinklawan kay VP Sara Duterte. Kasi hanggang sa ngayon mga kaibigan, ay wala pa rin po silang napipiling pambato na maaaring makatapat ni VP Sara para sa 2028 presidential election. Kaya nga ginagawa nila ang lahat para mawalan po sila ng kalaban sa 2028 presidential election. Alam niyo po yung ilan sa mga hakbang na ginagawa po ng mga dilawan o pinklawan na ito. Ang pagsusulong po ng Kian de los Santos Bill. So tatanungin ko kayo mga kaibigan, alam ba ninyo na ang trabaho ng lehislatura o legislative department of the government, ito po yung sangay, no, ng pamahalaan na kung saan sila po yung nagbabalangkas, nagsusulat, nag-iisip ng mga saligang batas. Sila po yung nagsusulong ng saligang batas na magiging kapaki-pakinabang sa bawat individual, sa bawat Filipino, at sa buong bansa. Sila po yung gumagawa at nagsusulat ng saligang batas. Nire-review po nila, nire-revisa din po nila ang mga batas kung sakali mang ito po ay obsolete na o kailangan ng baguhin o amyendahan. Sila po ang gumagawa ng lahat ng ito. Sinusuri din po nila ang mga existing laws, no? Yung mga existing na mga batas po natin, sinusuri po nila ito. Nang sa gayon mga kaibigan ay malaman kung kinakailangan na ba itong buwagin, tanggalin o ideklarang unconstitutional na dahil hindi na po nagagamit at napapakinabangan o hindi na napapanahon. Hindi na po angkop sa kasalukuyang panahon. Tungkol po sa batas ang trabaho ng legislative branch of the government. Kaya nga sinusulong nila itong Kian de los Santos Bill. Anong batas ang nais nilang buuin, no, dito sa Kian de los Santos Bill? Ito po ay may kaugnayan sa pagkamatay ni Kian de los Santos at iniuugnay po nila ang naging kamatayan ni Kian de los Santos sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Biktima daw di umano ng extrajudicial killing si Kian de los Santos. Talakayan natin, ano nga ba ang extrajudicial killing? Kapag sinabi pong extrajudicial killing, ito po ay pagpatay na kung saan ay hindi na iginalang ang karapatang pantao ng isang kriminal, ng isang mamamatay tao, isang rapist, isang magnanakaw, at iba pang mga karumal-dumal na trabaho o gawain. Tandaan po natin, sa ilalim po ng ating saligang batas, criminal ka man, suspect ka man sa pagnanakaw, panggagahasa, pagpatay at iba pang krimen, kahit sa pagtutulak ng droga, suspect ka man, mga kaibigan, ay mayroon ka pa ring karapatang pantao na dapat igalang ng ating saligang batas at dapat igalang ng mga nasa otoridad, nasa mga authority kung tawagin. Okay? Ang extrajudicial killing ay tinatalikuran ang batas ng ito, no? Tinatalikuran kung ano man ang mga provision sa Bill of Rights. Pinapatay na lamang nila ang mga tao nang hindi po iginagawad ang due process of law. Halimbawa, si Kian de los Santos, marami ang nagsasabi na talaga namang tulak ng droga itong si Kian de los Santos. At dahil nga tulak siya, nagtutulak siya ng droga, siya ay pinatay ng kapulisan. Okay? Ito ba ay extrajudicial killing? Oo, kung hindi ibinigay kay Kian de los Santos ang due process of law. Kung hindi binigyan ng pagkakataon si Kian de los Santos na magpaliwanag sa husgado. Siya ay pinatay
kahit na po siya ay sumuko, kahit na po siya ay hindi po nanlaban. Yan po ang extrajudicial killing. Pero maliwanag mga kaibigan, sa naging desisyon ng Korte Suprema ngayon lamang, no? Ngayong linggong ito nakaraan. Pinagtibay po ng Court of Appeals ang naging desisyon ng Korte na patawan ng reklusyon perpetua ang 3 pulis dahil sa pagpatay nila kay Kian De Los Santos. No? Si PO1, PO2 at PO3. No? Pinatay po nila si Kian De Los Santos kahit na ito po ay walang dalang armas, kahit na ito po ay hindi nanlaban, sumuko ng maayos yung bata, pinatay pa rin po ng 3 pulis na ito. No? Ano po ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hulihin ang mga nagkasala, hulihin ang mga suspect, hulihin ang mga kriminal. Parusahan, ikulong, panagutin at hintayin ang korte na magdesisyon kung ano ang magiging hatol nila sa taong mahuhuli. Maliwanag mga kaibigan na hindi iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na patayin ang mga taong sumuko. Hindi po niya sinabi yan. Bagkus ay hulihin. Kaya, ang sabi po ni Duterte, responsibilidad yan ng mga pulis na pumatay kay Kian. Kaya nga, mga kaibigan, nakasuhan ang 3 pulis. Nakulong at hinatulan ng reklusyon perpetua. Ibig sabihin, 40 years na makukulong ang 3 pulis. No? So hindi po kinonsinti ni dating Pangulong Duterte ang pagpatay sa 3 kapulisang sa mga biktima, no, ng sinasabi nilang extrajudicial killing. Okay? So yun po ang katotohanan mga kaibigan. So kayo po, sa tingin po ninyo, magsalita po kayo. No? Hindi ko po pinagtatanggol si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero kung mayroong ebidensya laban sa kanya, kahit ako, mga kaibigan, ay sisigaw na dapat maparusahan ang dating Pangulo. Hindi po ako bayad, wala akong kilala sa gobyernong ito. Ang sa akin lamang ay ipinaliliwanag ko lamang kung ano ang naaayon at sinasabi sa ating saligang batas. So, ano po ang masasabi ninyo dito kay Percival Sendanya na nagsusulong ng Kian De Los Santos Bill? Yan na ba ngayon ang utak ng mga kongresista ngayon sa pagbalangkas ng mga saligang batas? Mga walang kwentang mga bill ang kanilang ipinapasa. Kung kayo ay agree kay Percival Sendanya at doon sa Kian De Los Santos Bill, suportahan ninyo, hanapin ninyo kung ano ang nakikita ninyong benepisyo ng bill na ito. Paano ito makatutulong sa mga Pilipino at sa bayan. Yun lamang po, mga kaibigan. Pabor ba kayo sa Kian De Los Santos Bill? Ano ang masasabi ninyo sa paghuhusga sa dating Pangulo in relation to the Kian De Los Santos death? Yun lamang and magandang gabi sa lahat.